Iniugnay umano ng napatay na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa ang dating OIC ng PNP na si Leonardo Espina. Kunin po natin ang panig ni General Espina ngayon. Nasa linya siya ng telepono. Sir, magandang tanghali po sa inyo. I think magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa inyong program. General, maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag. Unang-una, kayo na po ang magbigay sa amin ng reaksyon tungkol po dito sa pangalan nyo. Ngayon, although sabihin po natin, hindi nga daw masyadong malinaw dun sa affidavit, pero yung pangalan nyo po ay lumalabas dahil sa isang Victor Espina. Opo, ganito po yan. Unang-una, maraming salamat po sa inyo sa napakahalagang oportunidad nito for me to clarify matters about a very unfortunate incident where my name was used. Now, last September, this year, meron I came to learn na may nagsabi po sa akin isang officer na included daw yung sa listahan relayed by Mayor Espinosa yung pangalan ko. Now, these are person or persons I really do not personally know. That was a Sunday. Now, being innocent and having no clue as to what the matter was all about, my instinctive response was to immediately see General Benjamin Magalong, Opo. the Deputy Chief NP for Operations, purposely to inquire about it and request him to investigate fully in coordination with the Regional Director of PRO-8, si General Elmer Beltejar. Now, during the course of the investigation later on, I came to know from them na si Victor Espina Jr., my brother-in-law, pareho po lang kami ng last name, was somehow implicated as a supplier of firearms for the Espinosas. And in the course, used my name. Now, also, I came to know from another brother-in-law na si Victor caused the transfer of an officer whom I do not know and again used my name. Opo. Now, in these two instances, it was made to appear by Victor, my brother-in-law, that I was aware of the actions he took before the Espinosas, Made to appear by Victor before the Espinosas. So parang pinalalabas, General, na with your consent. Parang ganon. Yes, Okay. yes, So ganito po, General, kayo ho ba, nakausap nyo na ho ba itong brother-in-law nyo, si Victor Espina? Espinosa. Victor Espina. Espina. Sorry, nakakalito Yes, na ho. Okay, si Victor Espina, ang inyong brother-in-law. Nakausap nyo na ho ba? Sinabi nyo na ho ba na bakit nyo ginagamit ang pangalan ko? Yes. Pero it was through my other brother-in-law who confronted him on this second instance, yung pag-transfer nga nung isang officer, using my name also and taking a due advantage of the position I held then as the OIC in 2015. It all happened in 2015 Kaya nagulat na nga lang ako nitong September when I am living a very peaceful retired life. Ano ito nangyari? Opo. And in these two instances, reportedly, he received money for the transactions. Now, pumunta ho kay General Magalong. And for the past several months, lahat po ng mga investigators from the National, spearheaded by General Magalong, tapos yung sa regional headquarters, yung regional director si General Beltejar, as well as all the investigators from the provincial tsaka yung sa station, they took painstaking efforts po to gather factual evidence, research at saka interview to determine the truthfulness of the case at hand. And in the end, they have ascertained and concluded that indeed my brother-in-law used my name before the Espinosas, making it appear that I was aware
of these transactions. Sabi nga ho ni General Beltehar, ma'am, Opo. sabi nga, borrowing his words, talagang nagamit lang ang name ni General Espina para magkapera. Kailan ho nag-conclude itong investigation at sinabi niyang talagang nagamit ang pangalan ni General Espina? Nung pagka-file po ng kaso, kaya yung result nga ho nung extensive fact-finding investigation resulted in the filing of charges. And Victor Espina is one of them. Okay. It's on trial now. I see. Kailan ho to, would you know? Para lang may idea tayo to backtrack, sir. Ano po yun? Yung pagkatapos po ng fact-finding na sinabi niyo. Nag-file na po sila ng kaso, I heard. Would you know what Pero month? hindi ko po alam yung details talaga. I was just informed. Now, ma'am, you know, it may seem that darkness has overcome us, etc., no? But I see two lights of, bright lights of hope po rito. Number one, God has kept me steadfast in not giving in to the temptations posed by such persons as Kerwin Espinosa, no? Number two, so far, and I hope and pray na there are no positive reports on drug dealing by Victor. I just hope and pray wala, no? Kaya po ito po nakikita ko namang bright lights of hope dito sa darkness that has overcome. All right. So, yun po ang inyong paliwanag at maraming salamat muli, General Espina, for taking our call. Opo. 1 minute lang. Pwede sige po. I would like to thank all the investigators from the National, led by Gia Magalong, Gia Beltehar, down to Major Espinido sa Albuera, for taking all the painstaking effort for the past 3 months in ascertaining the truth with this serious case, no? I really thank them from the bottom of my heart at for the discernment at saka yung ascertainment of the truth. Well, at least nakuha po namin ang inyong panig, General, at alam ko pong matagal-tagal din po kayong nanahimik. Kaya maraming salamat po muli, General Leonardo Espina, for taking our call. Thank you, sir. Yes, God bless you all. Thank you. At kausapin. Naniniwala ang hepe ng Albuera Philippine National Police na may kinalaman sa politika ang pagkakapatay kay Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Baybaylita Sub-Provincial Jail noong Biyernes. Ayon kay Police Chief Inspector Jovi Espinido, ito'y dahil napabilang sa payola list ni Espinosa ang mga malalaking politiko sa probinsya, maging ang mga senador kasama ang ilang miyembro ng kapulisan, Criminal Investigation and Detection Group, Army, media personalities at marami pang iba. Ayon naman kay Secretary Vitaliano Aguirre, merong common denominator sa mga kaso ng pagkasawi ni Espinosa at ng isang pulis sa Cebu na umano'y nagsiwalat ng pagkakasangkot ng mga narco-generals at ng drug convict na si Tony Co sa loob ng New Bilibid Prison. Ito anya ay si Senador Laila De Lima, na kabilang rin sa mga idinadawit ni Espinosa sa listahang kanyang isiniwalat na umano'y sangkot sa kalakalan ng ilegal na droga. Iginiit ni Secretary Aguirre na si De Lima mismo ang nangunguna sa affidavit na inilabas ni Espinosa bilang protektor ng mga drug lords. Samantala, dumulog na sa Commission on Human Rights at National Bureau of Investigation ang pamilya ng napatay na mayor na si Rolando Espinosa Sr. ng Albuera, Leyte. Ayon kay Attorney Leilani Villarino, abogado ng mga Espinosa, nais nila ng parallel investigation sa iba pang mga investigasyon na ipinag-utos na ng gobyerno. Hihintayin anya nila ang resulta ng mga investigasyon bago magsagawa ng susunod na legal na hakbang. Palaisipan pa rin anya kung bakit nag-issue ng search warrant ang judge gayong ang inia-apply na warrant ay sa kulungan. Sinabi ni Villarino na hindi nila inaalis ang posibilidad na posibleng itinumba si Espinosa dahil marami itong idinawit na personalidad sa illegal drug operations.